Converge Fiberxer, sobrang solido na ng kanilang lineup ngayong darating na PBA Season 50 dahil meron daw silang mababagsik na plano para mas palakasin ang buong roster at may balak din daw silang ibalik ang mga players nilang minsan na naging lethal weapon. At sa tulong din ng kanilang bagong rookie na si 1GDL, sisikapin daw nilang maging isang contender sa loob lamang ng maikling panahon. Mukhang kapanapanabik nga ang roster nila ngayon. Tara! Hindi pa pala tapos ang Converge sa kanilang offline big time roster sa darating na PBA Season 50 dahil ibabalik daw nila ang kanilang dating roster nung si Coach Alden Ayo pa lang tumatayong coach dito. Of course, uunahin nila yan kay Maverick Ahanmisi. Unang deal nila sa pagkuha kay Maverick, kukunin talaga nila ito sa Hinebra kaso hindi lang natuloy dahil itong Hinebra medyo nasobrahan lang sa kanilang hinihingi. Isipin yung mga quiz na yung second pick sa first round ang gusto nilang makuha tapos kapalit si Ahanmisi na may second pick daw na kasama. Iluging-lugi talagang Converge niyan. Buti na lang hindi sila pumayag. Kahit di natuloy, pangako ng kanilang manager na kukunin daw talaga nila si Ahanmisi bilang isa sa mga original players nila na galing pang Alaska. Kung sa bagay, si Ahanmisi mukhang hindi naman magtatagal sa Hinebra dahil minsan na nga nila itong nilatag sa market pero hindi nga lang natuloy. At lingid po sa inyong kalaman, ilang beses na nilang ginawa to. Kung ako kay Ahanmisi, wag na niya ipilit ang kanyang sarili sa team na hindi na siya gusto. Whereas kung babalik na siya sa Converge, siguradong agad siyang magagamit doon. Sa Hinebra, siya nagka-coverage na lamang ng 8 points per game. Medyo masaklap talaga kumpara nung nasa Converge pa siya. Naalala nyo ba nung nagre-reklamo siya na hindi siya napabilang sa PBA All-Star? Dahil nung nasa Converge pa siya, nagka-coverage siya doon ng 25 points per game. At no doubt, siya ang top gunner ng Converge para tuloy siya naging Mikey Williams. Pangalawa, sa maniwala kayo sa hindi, si Jeron Teng ay ipupursu din daw ng Converge under sa mga kaplanuhan ni Jacob Lau. Akala ko noon, hindi na nila bibitaon si Teng na actually, hindi talaga nila ito ginawa pero dahil si Teng na mismo ang kusang umalis sa kanila gamit ang free agency rule, kaya wala nang nagawa ang Converge. Si Teng noon na nagka-average ng 16 points per game ay biglang baba na lang sa 5 to 6 points per game sa SMB. Tingnan nyo naman ang malaking kaibahan. Parang natulad din siya kay Ahanmisi kasi silang dalawa ang sabi bahala na raw walang playing time basta ang habol nila magkampiyon lang. Sa Converge, tinawag siyang Lonzo Ball daw ng PBA dahil sa hawig na playing style. Mataas na ang kumpiyansa nila ni Ahanmisi doon. Bukod sa championship, nagdedemand din daw si Teng ng 800,000 kada buwan sa Converge which is yun nga ang hindi nila ginawa. So ngayon na gusto pala siyang pabalikin ng Converge, siguradong may good offer na naman ang manager sa kanya. Tapos may mahabang playing time pa siya. Kung ako kay Teng, may PBA title naman na siya, magbalik na lang siya ng Converge para manumbalik yung dating alas niya sa basketball. At makilala naman siya hindi bilang nagkampiyon lang kahit nakaupo, kundi maging isa sa mga promising wingman talaga sa PBA. Tapos babalik pa yung kumpiyansa niya dahil sa Converge, binibigyan sila ng mahabang playing time. Panghuli sa madadagdag ay ang rookie nilang si 1GDL of course. Si Juan Gomes Diliano para sa akin ang pinaka-explosive guard na nagpa-draft ngayon sa PBA o pwede din nating sabihing pinaka-bigating rookie ngayon sa PBA. Yung alam mo na talaga may bubuga. Good move ang ginawa ng Converge na kunin ang second pick dahil alam naman ng Converge na si Gio Chu ang kukunin ng Terra Firma at dahil nawala din sa kanila si Jordan Heading pero at least nakakuha sila ng big time rookie na parang hindi naman rookie ang galawan. Bukod pa riyan, si 1GDL may napakarami experience sa iba't ibang liga sa Asia at may experience na rin sa Europa. Grabing bonus naman to sa Converge. Yung shooting niya, yung handling, yung hustle, yung IQ, talagang pang pro na. Tapos samahan mo pa ng isang guard na may mataas na percentage sa shooting at malakris news sa mga playing style na si Shawnee Winston. Tapos may mga great bigs pa sila na modern type na big man na si Justin Baltasar. Tapos may power big man pa sila na si Justin Arana. Tapos nasa kanilang prime pa sila ng sabay-sabay. Kaya ako nasabi na sobrang solido nila ngayong season 50. At sa palagay ko rin, isa sila sa mga pinaka-exciting team na may laban talaga. Ano masasabi nyo sa magiging lineup na to ng Converge Makoys?